Balik sa training sa 10,000 volts electric fence ang ating mga native pig. Ibabalik natin sila sa training paddock nila. Naging pasaway kasi sila at hindi ko nahihintayan na makaperwisyo bago gawa ng paraan. Kaya tara. Maaga akong pumunta sa farm kahit may pasok ako. Kasi ang report sa akin sa farm, So ngayong umaga, nagka-problema tayo sa ating mga baboy. Ito ang ating 4 na baboy. Nakalabas, andun sa chapel, sa daan, papunta dito sa farm. Which is siguro mga 500 meters mula dito. Sumunod siya kay John Paul nung lumabas siya. And then, pagpasok na Jayman, nakasalubong niya itong ating mga piik. At sumunod ulit sa kanya pabalik. Malaking problema yun kasi una, baka mawala sila. Pangalawa, baka sila makuha ng iba. Pangatlo, ang pinakamatindi, baka sila makasira ng harden ng kapitbahay. Yari tayo dyan, mababarangay tayo. Kaya kailangan natin gawa ng paraan yan para hindi na ulit sila lumabas. Pero ano ba yung dahilan kung bakit sila nakalabas? Una, nawawala ng kuryente itong ating energizer. Dahil yung ating line ay medyo malapit sa lupa, ang taas ng chance na nag-grounded siya. baka matanong nyo, bakit may plug pool kami dito? Hindi, energizer yan na may connection. Malilim kasi sa malapit sa mga baboy, kaya hindi masyadong nagcha-charge kaya inilipat namin. Dahil may problema, may solusyon. Kaya ang solusyon natin, Una, sinisigurado namin na sinasara na itong gate. And pangalawa ngayon, ibabalik natin sila sa training paddock nila. Doon muna ulit sila para matutunan ulit nila yung basic at respetuhin yung ating electric fencing system. kaya sinimulan na kagad naming ayusin ang training paddock. Inalis muna namin ang rope natin. Papasokin natin sila para maisara natin ang tarangkahan. Noon nilagyan namin ng feeds ang feeder nila, pasok kagad ang 3. Kaso ay pakipot pa yung isa. Lumabas pa tuloy yung isa. Nakailang try kami at santong dasalan muna ang aming tinry. Pinagtulungan pa namin. Taboy-taboy lang at tawag-tawag. Pumasok na ulit yung isa. Pero ayaw talaga ng isa. Dudang-duda sa amin eh. Yun na nga, lumabas na lahat. Ay naghalinhinan lang ang labas at pasok eh. Nung 3 na ang nasa loob, pinasarahan ko na ang pintuan. Dadaanin na lang namin sa santong paspasan itong natitira na isa. Tinry namin gamitin ang electric rope para salukin siya papunta sa loob ng training paddock. Kaso wala na talaga silang respeto dito. Lagpasan na talaga sila. Pasasaan ba yan at mahuhuli din natin yan, tiyaga lang. Nang pinagtulungan namin 3, ayun, nadali ni Jayman. Nagpanik pa, sa buntot pa nahagip. Buti at hindi naputol. Iyak ang baboy eh. Isinara lang na mabuti ang pintuan. At inilagay ulit ang mga poste para sa fence. Idinagit muna namin ulit ng kaunti sa bakod dahil nga ulitan ito ng training. Nilagay ang rope. Ikononek ulit namin niya sa energizer na nasa flagpole. Sana mag-behave na ang ating mga baboy. Binuhay ko na ulit ang energizer. Sana maging okay na kasi alam nyo na ang mangyayari dito pag hindi nag-behave. Peace.